Martial Pick, Kabanata 4349. Malaking gana. Salamat kay Junior Brother, ang senior sister na ito ay pinalad na makalusot pagkatapos umalis sa Blood Monster Cave Heaven. Tinakpan ni Kuhua Siyang ang kanyang mga labi at humajijek. Biglang may naalala si Yang Kai. Sinabi sa kanya ng seductress na ito noon na nililinang niya ang Heartless daw. Kung gusto niyang sumulong sa Heaven Opening Realm, kailangan niyang umibig sa isang tao, at pagkatapos ay putulin ang relasyon sa pag-ibig na iyon. Sa oras na iyon, tapat niyang sinabi sa kanya na siya ang pinili niyang mahalin at talikuran ang pagmamahal na mayroon siya para sa kanya. Sabay silang dumaan sa masasamang sitwasyon at sinuportahan ang isa't isa sa buong Blood Monster Cave Heaven. Dahil nag-iisang magkasama, kahit ang isang lalaking tulad ni Yang Kai na nakakita ng maraming dilag ay hindi napigil ang makaramdam ng kaunting pagmamahal kay Kuhua Siyang. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, hindi niya nais na lumampas sa kanyang mga hangganan. Gayunpaman, si Kuhua Siyang ay tila umibig sa daan. Madaling umibig, ngunit hindi gaanong pumutol. Ngayong naka-advance na si Kuhua Siyang sa Heaven Opening Realm, nangangahulugan ito na matagumpay niyang naisuko ang kanyang paibig, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung paano niya ito nagawa at nakatayo pa rin siya dito sa harapan niya, nakikipaglandian ng casual. Malinaw, ang Yin Yang Cave Heaven ay dapat magkaroon ng ilang mga espesyal na pamamaraan. Ano man ang kaso, tunay na masaya si Yang Kai na naka-advance siya sa Heaven Opening Realm, at agad niyang kinuyam ang kanyang kamaunang nakangiti. Binabati kita, Senior Sister. Ang pagkakaroon ng 6th grade Heaven Opening Realm bilang iyong panimulang punto, ang pangalan ni Senior Sister ay tiyak na tatatak sa buong 3,000 mundo sa hinaharap. Nagpout si Kuhua Siyang. Ano ang dapat batiin? Napakasakit ng puso nitong Senior Sister. Kung ayaw mong maniwala sa akin, mararamdaman mo mismo. Pagkatapos sabihin iyon, ibinuka niya ang kanyang dibdib at samandal kay Yang Kai. Nakababa na ngayon ang ulo ni Bayan Yuching na parang gusto niyang ibaon ang kanyang ulo sa lupa. Hindi na nakatiis si Yang Kai at nagmamadaling umatras ng 2 hakbang. Ahem, ahem. Isang mahinang ubo ang biglang lumabas sa kanyang tabi, at isang pamilyar na boses ang sumunod pagkatapos. Hindi pa patay ang Old Master na ito. Kung maglalandian man kayong dalawa, pwede bang huwag mo nang gawin sa harap nitong matandang ito? Ang matandang ito ay tumatanda na at ang kanyang blood chi ay hindi na masyadong malakas, ang pagpapasigla ay hindi maganda para sa akin. Lumingon si Yang Kai para tumingin sa kanya. Ikaw ay. Hindi nag-iisang dumating si Kuhua Siyang. May kasama siyang ibang tao na natatakpan ng itim na damit, kaya nahihirapan siyang makita ang katawan, hitsura, o maging ang kasarian ng individual na ito. Ngunit sa sandaling marinig ni Yang Kai ang boses, masasabi niya na ang tao ay isang lalaki, at dapat ay medyo matanda na siya. Bukod dito, nadama ni Yang Kai na dapat ay nakilala na niya ang taong ito noon pa. Kung hindi, hindi pamilyar ang boses. Itinaas ng lalaki ang kanyang hood, ipinakita ang isang matandang mukha na may bahagyang ngiti. Kinuyam niya ang kanyang kamao. Sect Master Yang, nagkita tayong muli. Nag-isip sandali si Yang Kai, at biglang nagtanong. Old Joe. Ang matandang lalaking ito ay halatang 5th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Azure Cave Heaven. Ang kanyang apelyido ay Joe, at iyon lang ang alam ni Yang Kai tungkol sa kanyang pangalan. Nakilala lang niya si Old Joe dahil siya ang namamahala sa Azure Arena sa Thousand Bird Star City. Sa huling pagkakataong pumunta si Yang Kai sa Thousand Bird Star City para hanapin ang Lady Boss, pinilit siya ni Yuluo Xia, isang core disciple ng Azure Cave Heaven, na lumahok sa isang laban sa Azure Arena laban sa kanya. Sa labanang iyon, tumaya si Yang Kai ng 100 milyong Heaven Opening Pills sa kanyang sarili, at nanalo ng malaking kapalaran sa 10. Isang ratio laban sa kanya. Sa huli, si Old Joe ang lumapit at nag-abot ng kanyang premyo. Noong panahong iyon, binayaran din ni Old Joe si Yang Kai ng dagdag na 150 milyon na may kasunduan na hindi na siya muling tatantong sa anumang Azure Arena sa hinaharap. Si Yang Kai ay talagang matatawag na walang talo sa ilalim ng Heaven Opening Realm. Maging si Yuluo Xia ay binugbog niya sa isang galaw. Sa gayong pagpapakita, si Old Joe ay talagang walang pagpipilian kundi ang gumawa ng ganoong panukala. Walang paraan na ayaw ni Yang Kai na makakuha ng mga benepisyo ng walang anumang gastos. Bukod pa riyan, ibinunyag din ni Old Joe na ang ilang Cave Heavens at Paradise ay pinupuntirya siya, kaya ito ay isang magandang kalakalan. Napatunayan ng mga katotohanan na tama ang sinabi ni Old Joe, ang puno na tumataas sa itaas ng kagubatan ang siyang unang matutamba ng hangin.
Sa Blood Monster Cave Heaven, si Yang Kai ay pinuntirya ng maraming disipulo mula sa iba't ibang cave heavens at paradises, lalo na si Pei Wenzuan mula sa Myriad Demon Heaven at Yin Xinjiao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven, na parehong paulit-ulit na sinubukang patayin siya. Hindi inaasahan ni Yang Kai na ang taong pumunta sa Voidland kasama si Ku Huaxiang ay si Old Zhou. Noon pa man ay iniisip niya na ito ay ilang master mula sa Yin Yang Heaven na ipinadala upang protektahan si Ku Huaxiang. Ngayong naisip niya ito, mas naging makabuluhan ang sitwasyong ito. Ngayong si Ku Huaxiang ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, sa kabila ng hindi niya ganap na kontrol sa kanyang lakas, wala nang marami sa mundong ito na maaaring magbanta sa kanya. Ang lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay mga lumang halimaw, kaya sino ang magpapahiya sa isang junior nang walang bayad? Siyempre bukod dito si Yang Kai. Masyado siyang namumukod-tangi at kumakatawan sa isang banta sa hinaharap na nagpilit sa dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na lihim na itatag ang 100 Sect Alliance. Sa huli, ang dalawang master na ito ay napilitang kumilos ng personal, ngunit sa huli ay napigilan sila ng dalawang Divine Spirit. Bakit nandito si Old Zhou sa halip na mag-asikaso sa Azure Arena ng Thousand Bird Star City? At kasama din si senior sister ko, bakit ka pumunta ngayon? Kainahinalang tanong ni Yang Kai. Sumagot si Ku Huaxiang. Nakilala ng senior sister na ito si Manager Zhou sa labas mismo ng Voidland. Hindi kami nag-ayos ng maaga. Hiniling sa akin ni Manager Zhou na tulungan siyang dalhin siya, marahil dahil may pag-uusapan siya kay junior brother Yang. Ang mga tao sa Cave Heavens at Paradises ay higit pa o hindi gaanong mga kaalyado. Nakapunta na rin si Ku Huaxiang sa Thousand Bird Star City, kaya natural niyang nakilala si Manager Zhou. Hindi maaaring tumanggi si Ku Huaxiang kung si Manager Zhou ay gumawa ng ganoong kahilingan, at hindi naman ito isang malaking bagay. Hindi siya masisisi ni Yang Kai para dito, kaya siya mismo ang gumawa ng desisyon. Bahagyang ngumiti si Manager Zhou. Narito ang Old Master na ito upang pag-usapan ang isang bagay kay Sect Master Yang. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap bago sumagot ng nakangiti. Mangyaring pumasok at makipag-usap. Sila ay mga panauhin kung tutuusin, kaya hindi sila maaaring hayaan ni Yang Kai na tumayo sa labas magpakailanman, iyon ay magiging bastos. Pumasok silang dalawa habang inaayos ni Bayan Yuqing ang paghahain ng prutas at tsaa ng mga katulong bago umalis. Pagkatapos uminom ng ilang higop ng tsaa at magsabi ng ilang katuwaan, si Manager Zhou ay nagsimulang magnegosyo. Narito ang Old Master na ito sa utos ng Sect Master. May dalawang bagay na gusto naming aisosyo sa Voidland. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Aisosyo. Talaga. Tumanggo si Manager Zhou. Nilero ni Yang Kai ang tasa sa kanyang kamay at nagtanong. Hindi ba narinig ni Old Zhou ang tungkol sa labanan na nangyari sa Voidland kamakailan? Bigla kaming tinambangan ng 100 Sect Alliance, at napilitang lumaban ang Voidland. Ang labanan ay nagresulta sa mahigit 10,000 casualty, kabilang ang hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters. Ang iba't ibang Cave Heavens at Paradise ay lantaran na akong pinupuntirya. Hindi ka ba natatakot na baka magpagalit ka sa iba kung makipagnegosyo sa akin ang Azure Cave Heaven? Tumawa si Manager Zhou. Maging ang Sect Master Yang ay nagsabi na ang 100 Sect Alliance ang sumalakay sa iyong Voidland. Wala itong kinalaman sa Cave Heavens at Paradises. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may kalahating ngiti. Inilipat ni Manager Zhou ang kanyang tingin ng hindi komportable bago bahagyang tumahimik. Si Sect Master Yang ay isang makamundong tao, hindi na kailangang sabihin ang mga bagay ng tahasan. Ang 100 Sect Alliance ay tila nangunguna, at alam na alam nila ang iyong Voidland, ngunit nauwi pa rin sa isang mapaminsalang pagkatalo. Maging si Kung Fang ay nahuli sa huli. Kung hindi, ang dalawang iyon ay hindi magpapakita ng padalos-dalos. Malumanay na sagot ni Yang Kai. Ibig bang sabihin ni Manager Zhou na ang aking Voidland ay dapat na nilabag at lahat ng aming 600,000 alagad na naninirahan dito ay dapat na walang awan na nalipol? Napansin ni Manager Zhou ang kanyang hindi nasisiyahang ekspresyon pagkatapos ay mabilis na idinagdag. Masyadong seryoso si Sect Master Yang, hindi sinasadya ng Old Master na ito na ipahiwatig iyon. Marahan na bang antong hininga si Yang Kai? Tahimik na nagpatuloy si Manager Zhou. Ang ibig sabihin ng Old Master na ito ay kahit na ang 100 Sect Alliance ay hindi kayang talunin ang Voidland, at maliban kung ang Cave Heavens at Paradises ay kumilos mismo, walang sino man ang makakagawa ng anuman sa Voidland sa 3,000 worlds. Ngayon ang Voidland ay mayroon ng dalawang Divine Spirit na nagpoprotekta dito, kasama ang isa sa kanila ay si Bishi, na nabuhay sa hindi mabilang na milenyo.
Ang isa ay kailangang magtipon ng hindi bababa sa 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters kung gusto nilang ibagsak ang Voidland nang hindi dumaranas ng mga mapaminsalang pagkalugi. Nalantad na ba ang pagkakakilanlan ni Bishi? Tumibok ang puso ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi nakakagulat kapag naisip niya ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring itago pa pagkatapos ng napakaraming tao na masaksihan ang tahasang paglipat ng Voidland. Hindi ibig sabihin na ang Cave Heavens at Paradises ay hindi kayang magpadala ng ganoong lineup. Bawat Cave Heaven at Paradise ay may pambihirang pamana, kaya alin sa kanila ang walang kahit ilang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kaya lang, ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay matagal nang tumigil sa pag-aalaga sa mga makamundong gawain, at palaging naglilinang sa pag-urong. Hindi sila magpapakita maliban kung may lalabas na totoong sakuna. Kaya talagang imposibleng makatipan ng 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Mahusay na ipinaliwanag ni Manager Joe. Kaya Sect Master Yang, hanggat ang Voidland ay hindi nagbabanta sa pagkakaroon ng anumang Cave Heaven o Paradise, wala nang mga alalahanin. Walang maglalakas loob na salakayin muli ang Voidland. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Kaya ba gusto ng Azure Cave Heaven na makipag-partner sa akin? Matigas na sagot ni Manager Joe. Kwalipikado rin ang Voidland na makipagsosyo sa aking Azure Cave Heaven. Nag-isip sandali si Yang Kai bago tumango. Tungkol saan, gusto ba ng Azure Cave Heaven na makipagsosyo sa akin? Sumagot si Manager Joe. Nakapunta na si Sect Master Yang sa Azure Arena, kaya dapat mong malaman na ito ang pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng aking Azure Cave Heaven at isa sa pinakamahalagang pasilidad ng pagsasanay nito. Ang lahat ng ibang first-class Star Cities ay may sariling Azure Arenas, kahit na ang ilang second-class Star Cities ay may Azure Arenas. Ngayong sikat ang Void Star City at patuloy pa rin itong tumataas, natural na ayaw palampasin ng Azure Cave Heaven ang ganoong pagkakataon, kaya ipinadala ng Master Sect itong Old Master dito para magtayo ng Azure Arena. Nakita ko, kaya iyon ang proposal. Bahagyang tumango si Yang Kai. Naranasan ni Yang Kai ang kasikatan ng Azure Arena. Bilang isang lugar na gumamit ng karahasan upang malutas ang lahat ng mga bagay, ang Azure Arena ay isang magandang lugar para sa mga mainitin ang ulo na cultivator na may mga hinaing na hindi malulutas ng mga salita, o para sa mga uhaw sa dugo na cultivator na hinadlangan ng iba't ibang mga patakaran upang ilabas ang kanilang mga pagkabigo. Iyon ang dahilan kung bakit lubos na nagustuhan ang Azure Arena. Nang muling itayo ang Void Star City at naitatag ang bagong Governor's Mansion, ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay ipinakalat at sino mang maglakas-loob na magsimula ng away o magdulot ng gulo ay mabilis na masusupol at mahuhuli. Sa ganitong paraan, bagamat mapangalagaan ang kaayusan ng Star City, hindi maiiwasang bumangon ang sama ng loob at hinaing sa katagalan. May mga bagay na mas mabuting hayaan na mangyari kaysa pigilan. Kung ang isang Azure Arena ay itinayo sa Star City, ito ay magiging isang magandang lugar upang ayusin ang mga naturang isyo at para sa mga mahilig manggulo upang magbulalas. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng Azure Arena ay tiyak na mapapahusay ang katanyagan ng Star City at higit pang magsulong ng pag-unlad nito. Panalong-panalo na sitwasyon ito para sa Voidland at Azure Heaven. Walang dahilan si Yang Kai para hindi sumang-ayon. Kaya pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, tumango si Yang Kai at sumang-ayon. Itong Yang na ito ay natutuwa na ang Azure Cave Heaven ay handang magtayo ng Azure Arena sa aking Void Star City, ngunit ang Voidland ay kailangang lumahok sa pakikipagsapalaran na ito. Sumimangot si Manager Joe. Ano ang ibig sabihin ng Sect Master Yang? Sumagot si Yang Kai. Ang lupang kailangan para sa Azure Arena ay ibibigay ng Voidland ng walang renta o buwis, ngunit ang Voidland ay mangangailangan ng 30% ng mga kita. Nakanganga si Manager Joe sa kanya ngunit mabilis na ngumiti. Sect Master Yang, hindi ba masyadong malaki ang gana mo? Marshall Pick, Kabanata 4350. Bargaining. Kung ang Star City ay isang gansana ng itlog ng ginto, ang Auction House at Azure Arena ang magiging pinakamalaki at pinakamabigat na itlog. Ang Auction House ay independenteng pinamamahalaan ng Voidland, at walang sino man ang maaaring mamagitin. Ito ang nag-iisang auction house sa buong Void Star City, at hindi pa rin nasisiyahan ang Voidland at gusto ring makialam sa Azure Arena. Ito ay isang napakalaking gana. Humalaklak si Yang Kai. Ganoon ba kalaki? Parang hindi naman. Si Old Joe ay isang matinong tao. Ang aking Void Star City ay naitatag lamang sa loob ng ilang buwan, ngunit ito ay naging napakapopular at malayong maabot ang pinakamataas nito. Maaaring isipin ng isa kung ano ang magiging hinaharap.
Milyon-milyong mga cultivator ang regular na dadaloy sa lungsod na ito, at ang Azure Cave Heaven na nagtatayo ng Azure Arena sa aking Star City ay katumbas ng pagtatanim ng puno na tumutubo ng mga dahon ng pera dito. Bibigyan ka ng Voidland ng venue, walang renta, walang buwis, para sa 30% na bahagi lamang ng mga kita. Ang deal na ito ay higit pa sa patas. Nakakunot ang noo ni Manager Joe habang nagsasalita. Secmaster Yang, ang Azure Arena ay isa sa pinakamahalagang industriya ng aking Azure Cave Heaven, at walang puwang para sa anumang pagkakamali. Maaari mo bang baguhin ang mga kondisyon? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Old Joe, huwag mong sabihin sa akin na walang ibang dakilang puwersa ang nakikibahagi sa kita ng Azure Arena sa ibang mga lungsod. Sa pagkakaalam ko, malaki ang bahagi ng Great Battle Heaven sa mga kinita ng Azure Arena sa Thousand Bird Star City, oo. Bakit naputol ang Great Battle Heaven ngunit ang Voidland ko ay hindi? Dahil ba ang aking Voidland ay hindi sapat para sa Azure Cave Heaven? Ang Old Joe ay nagmamadaling sumagot. Masyadong seryoso si Secmaster Yang. Ang Old Master na ito ay hindi kailanman nagsabi ng ganyan. Kahit na siya ay isang manager mula sa Azure Cave Heaven at isa ring 5th Grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya nang ahas na maging nakakasakit kahit kaunti sa loob ng Voidland. Ito ang lugar kung saan namatay kamakailan ang daan-daang Heaven Opening Realm Masters, at kasama ang dalawang mature na Divine Spirit na nagbabantay, sino ang nang-ahas na maliitin ang Voidland. Walang ibang dakilang puwersa ng ikalawang klase ang makakagawa sa isang tulad ni Manager Joe na isantabi ang kanyang pride tulad nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-alok si Old Joe. Tama si Secmaster Yang, maraming iba pang dakilang puwersa ang nagbabahagi ng kita sa Azure Arenas, ngunit wala pang nakakuha ng 30%. Kahit na ang Great Battle Heaven ay nakakakuha lamang ng 20% ng mga kita mula sa Azure Arena sa Thousand Bird Star City. Paano ito? Ang Old Master na ito ay mag-aalok ng Voidland ng 10%, maganda ba iyon? 30%, walang kulang. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Mapait na ngumiti ang Old Joe. Secmaster Yang, ang ganoong presyo ay hindi makatwiran. Ang 30% ay talagang hindi mapag-usapan. Tinanggal ni Yang Kai ang imaginary na alikabok sa kanyang damit at ngumiti. Layon ko lang napayagan ang Azure Cave Heaven na magtatag ng Azure Arena sa Star City na ito dahil kilala ang pangalan ng Azure Arena, na ginagawang maginhawa para sa patalastas. Ngunit kahit nawala ang Azure Arena, kaya kung magtayo ng isang katulad na lugar sa aking sarili sa Star City na ito, na may katulad na pangalan, tulad ng Blood Arena, ano sa palagay mo? Bahagyang namula ang mukha ng Old Joe, walang imak. At muli, kung talagang binalak ni Yang Kai na magtayo ng Blood Arena, at ganap na putulin ang Azure Cave Heaven, wala talaga silang magagawa. Ang Azure Cave Heaven ay isa sa 36 na Cave Heavens, kaya ang pagkakaroon o pagkawala ng isang Azure Arena ay hindi gaanong mahalaga sa Master Sect, ngunit malaki ang ibig sabihin nito para kay Manager Joe, na isang walang kwentang manager. Ang bagay ay maaaring magdala sa kanya ng maraming benepisyo, kaya hindi ito isang bagay na maaari niyang baliwalain. Pagkaraan ng ilang sandali ng maingat na pagsasaalang-alang, si Manager Joe ay nagsalita. Ang 30% ay talagang sobra. Ang Old Master na ito ay hindi makakagawa ng ganoong desisyon sa kanyang sarili at kailangan niyang kumonsulta sa kanyang mga nakatataas. Ngunit kung ang Secmaster Yang ay maaaring sumangayon sa isa pang kondisyon, ang Old Master na ito ay magagarantiya na ang Master Sect ay sasang-ayon sa panukalang ito. Ibang kondisyon. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Ngumiti si Manager Joe. Ito ang pangalawang bagay na narito ang Old Master na ito para talakayin kay Secmaster Yang. Iminuwestro ni Yang Kai na magpatuloy siya. Bahagyang umubo si Manager Joe. Nabalitaan ko na ang iyong marangal na sect ay nag-auction ng 2 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills nitong mga nakaraang buwan. Iniisip ko kung totoo ba iyon o hindi. Alam ni Yang Kai na narito talaga ang matandang ito para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, kaya nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon habang siya ay tahimik na tumatawa sa kanyang sarili. Matapos maghintay ng napakatagal na panahon, tila nagsisimula na ang mga bagay-bagay. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Mabuti, talagang nag-auction ang Voidland ng 2 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Nagliwanag ang ekspresyon ni Manager Joe. At, sinabi na ang Void Auction House ay maghuhas ng isang auction tuwing 3 buwan mula ngayon, kung saan isusubasta ang isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. Tama. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Manager Joe habang nagtanong.
Kaya ang ibig sabihin ba nito ay kaya ng iyong marangal na sekta na pinuhin ang nawawalang sinaunang tableta na ito? Maaaring ang iyong marangal na sekta ay nakahanap ng pinagmumulan ng World Source Liquid. Nang itanong niya ang tanong, si Kuhua Shang, na palaging tahimik, ay kumikislap din ang kanyang magagandang mata habang sabik na sabik siyang nakatitig kay Yang Kai. Ngumiti si Yang Kai nang hindi sumasagot. Nagpatuloy si Manager Joe. Bago magbukas ang Blood Monster Cave Heaven, minsang nag-auction ang Red Clouds Auction House ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe para sa pill na ito. Sa pagkakaalam ko, ang mga bagay na iyon ay napanalunan ni Sect Master Yang, ngunit ang Spirit Pill ay ipinagpalit sa isang 7th grade Primordial Yang Profound Ginseng kasama ang isang Elder mula sa Sword Pavilion, habang ang recipe ng pill ay naiwan. Ngunit ayon sa recipe, kinailangan ng World Source Liquid na pinuhin ang Spirit Pill na ito, at matagal nang nawala ang World Source Liquid mula sa 3,000 worlds. Ngayon na ang Voidland ay nakakapaglabas ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill tuwing 3 buwan para sa auction, maaari lamang itong mga hulugan na ang Voidland ay nakahanap ng paraan upang makakuha ng World Source Liquid. Walang ibang paliwanag kung bakit napakaraming bihirang Spirit Pills ang maaaring i-auction. Ang pagkalipol ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay dahil sa pagkalipol ng World Source Liquid. Ito ay isang kayamanan na nabuo nang hindi sinasadya ng ipanganak ang isang bagong mundo. Saan ito matatagpuan ngayon? Ang sitwasyong ito ay hindi maiiwasan, at inaasahan na niyang Kai na mangyayari ito nang magpasya siyang gamitin ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill upang makatulong na palakasin ang katanyagan ng kanyang Star City. Humigop ng kanyang tsaa, ngumiti si Yang Kai. Blood Monster Divine Monarch ang nag-iwan ng maraming magagandang bagay sa loob ng Blood Monster Divine Palace, kabilang ang ilang World Source Liquid. Tiningnan siya ni Manager Joe na may pag-aalinlangan, hindi sigurado kung dapat ba siyang maniwala sa kanya. Gayunpaman, malinaw naman, ang timing ay akma. Nakuha ni Yang Kai ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe ng tableta nito bago magbukas ang Blood Monster Cave Heaven, at ang Spirit Pill ay unang na-auction lang sa Star City pagkatapos gumuho ang Blood Monster Cave Heaven. Posibleng talagang nakakuha si Yang Kai ng World Source Liquid mula sa Blood Monster Cave Heaven. Inilipat ni Yang Kai ang pag-uusap ng may ngiti. Kailangan din ba ng Azure Cave Heaven ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na ito? Sumagot si Manager Joe. Sino ba ang hindi magnanais ng ganoong Spirit Pill? Natatakot ako na marami mula sa Cave Heavens and Paradises ang tahimik na pumasok sa Void Star City, naghihintay ng susunod na auction. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw, Sect Master Yang, ay hindi nakakaalam nito. Hindi mahalaga para sa iba pang Cave Heavens at Paradises kung sila ay sumilip o nagpahayag ng kanilang presensya, ngunit ito ay naiiba para sa Azure Cave Heaven. Kung talagang gusto nilang magtayo ng Azure Arena dito, kailangan nilang magpakita ng maaga o huli. Ang Azure Arena ay isang simbolo ng Azure Cave Heaven, at iyon ang dahilan kung bakit binisita ni Manager Joe si Yang Kai. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang impresyon ni Yang Kai sa Cave Heavens at Paradises pagkatapos ng nakaraang labanan, kaya hiniling niya kay Kuhua Shang na tulungan siyang dalhin siya. Kung sakali na siya ay tinanggihan ni Yang Kai pagkatapos ipaalam sa kanya ang kanyang pagbisita. Ibinaba ni Yang Kai ang tasa ng tsaa at diretsyong nagtanong. Ilan ang kailangan ng Azure Cave Heaven? Tumawa si Manager Joe. Mas marami, syempre. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Sa tingin ba ni Old Joe na ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ay repolyo? Kung hindi ko kailangan ang mga mapagkukunang pinansyal para sa Voidland at kailangan kong itayo ang aking Star City, hinding-hindi ako magbebenta ng kahit isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa publiko. Ang mga ito ay napakabihirang, at wala akong gaanong World Source Liquid sa kamay, kaya mauubusan ito sa pagpino ng ilan sa mga Spirit Pills na ito. Tumanggo si Manager Joe bilang tugon. Naiintindihan niyo ng Old Master na ito. Paano ito? Kung ibebenta ni Sect Master Yang ang 10 sa mga Spirit Pills na ito sa Azure Cave Heaven, ang Old Master na ito ay magagarantiyahan ang kahilingan ni Sect Master Yang tungkol sa Azure Arena ay pagbibigyan. 10. Tiyak na alam ni Manager Joe kung paano ibuka ang kanyang bibig. Naninigas ang mukha ni Yang Kai. Tumawa ng tame time si Manager Joe. Hinding-hindi namin sasamantalahin ang Voidland, mag-aalok kami ng 8 milyon para sa bawat Spirit Pill. Anong masasabi mo? Tumanggo si Yang Kai. Ang presyo ay napakapatas, ngunit ang 10 ay talagang napakarami, ang Voidland ay walang ganoong dami. Ang hitsura sa mukha ni Yang Kai ay nagpakita kay Manager Joe na siya ay malamang na itinutulak ng kaunti ng napakalakas. Siyempre,
Kung alam niyang nagbigay si Yang Kai ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa mga taong sumusubok na umakyat sa second grade Heaven Opening Realm, uubusan na siya ng 10 subo ng dugo at namatay kaagad. Ang napaka-coveted na spirit pills na ito ay talagang hindi ginagamot sa ibang paraan kaysa sa mga repolyo sa Voidland. Kung ang 10 ay masyadong marami, 8 ang gagawin, walang mas kaunti. Marami na ang 3 piraso. Medyo natahimik si Manager Joe. Napakakaunti lang ng 3, masyadong kuripot si Sectmaster Yang. Matigas na sagot ni Yang Kai. Hindi ako mademo, hindi na talaga ako makakaisip pa. Hinimok pa ni Manager Joe. Paano kung 5? Bahagyang tinapik ni Yang Kai ang armrest ng upuan at nag-isip ng mahabang panahon bago siya nagsalita. Dahil si Manager Joe ay gumawa ng panukala, payagan akong gumawa ng counter-offer. Kung papayag si Manager Joe sa kondisyong ito, ayaw ko ng 30% share mula sa Azure Arena. Hindi lang iyon, bibigyan din kita ng 5 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ng walang bayad. Natuwa ang mukha ni Manager Joe sa mga salitang. Ano ang gusto ni Sectmaster Yang? Itinaas ni Yang Kai ang isang daliri. Isang high-grade yin element treasure. Ang pananabik sa mukha ni Manager Joe ay agad na napalitan ng pait, habang nahihiyang bumubulong. Sectmaster Yang, hindi mo ba sinasadyang pahirapan ang mga bagay? Sumagot si Yang Kai. Ang Azure Cave Heaven ay nagpapatakbo ng maraming industriya at matagal nang umiral, ang isang high-grade yin element treasure ay tiyak na isang patak lang sa bucket para sa iyo. Paanong ang paghingi ng isa ay nagpapahirap sa mga bagay? Dapat malaman ng Sectmaster Yang na ang tinutukoy ng Old Master na ito ay hindi ang halaga ng high-grade resources na ito. Galit na sagot ni Manager Joe. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Mula noong sinaunang panahon, sa kabila ng 36 na Cave Heavens at 72 Paradises na may paminsan-minsang pagtatalo, palagi kaming nagkakaisa, lalo na tungkol sa ilang mga sensitibong isyo. Ngayong ang Voidland ay binabantayan na ng 2 Divine Spirit, natatakot ako na wala nang interesadong pukawin ito, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kukonsintihin ng ilang tao ang direktang pagsulong ni Sectmaster Yang sa High-Grade Heaven Opening Realm. Kung talagang nalaman nila na kami, ang Azure Cave Heaven, ay nagbigay sa iyo ng isang high-grade yin element treasure, paano mananatili ang Azure Cave Heaven sa 3,000 worlds sa hinaharap? Pagkasabi nito, masigasig niyang muling hinikayat. Ang Sectmaster Yang ay talagang isang dragon sa gitna ng mga tao, ngunit dapat kang umatras at magtiis sandali. Bakit mag-abala sa panganib na hamanin ang sinaunang pagkakasunod-sunod ng 3,000 mundo? Sa kakayahan ni Sectmaster Yang, kahit na makamit mo ang 6th grade Heaven Opening Realm, magagawa mo pa ring umakyat. Mas mabuting sumunod sa agos kaysa lumangoy laban sa ilog. Ngumuso si Yang Kai sa mga salita. Kaninong utos? Anong kasalukuyang? Ako, si Yang Kai, ay pumasok sa malawak na universo na ito ay nag-aalala lamang tungkol sa aking sariling paglilinang. Hindi ako kailanman naghahangad ng gulo o nakasakit ng iba ng sinasadya, kaya hindi ko hahayaan ang iba na humadlang sa aking grand daw. Martial Pick, Kabanata 4351. Dapat ay napakahalaga. Nagtanong si Manager Joe na may mapait na mukha. Maaari bang baguhin ni Sectmaster Yang ang kanyang kondisyon? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Hindi ko kaya. Hindi napigilan ni Manager Joe na mapangiti, at pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, sinabi niya. Napakahalaga ng bagay na ito, at hindi makakapagdesisyon ang Old Master na ito. Kakailanganin kong kumonsulta sa aking mga superior para sa mga tagubilin, ngunit Sectmaster Yang, sa tingin ko ay may magandang pagkakataon na ang mga kinauukulan ay hindi sumang-ayon sa iyong mga kahilingan. Sinabi ni Yang Kai bilang tugon. Manager Joe, magtanong ka lang, kung sumasang-ayon sila o hindi, nasa kanila na. Kung ganoon. Sige. Ngayon na ito ay dumating sa ito, hindi na kailangan para sa karagdagang talakayan. Ang bawat isa sa kanila ay naglagay ng kanilang sariling mga kinakailangan at kondisyon. Ang tanging natitira ay upang makita kung ang dalawang panig ay maaaring magkaroon ng isang kasunduan sa isyu. Hindi bagay para kay Manager Joe ang magpasya, kaya tumayo siya at sinabing. Mabuti, ang Old Master na ito ay aalis muna at haharapin ang bagay na ito. Personal siyang pinalabas ni Yang Kai sa reception hall bago bumalik. Si Kuhua Shang, na nababalot ng mabangong pabango, ay sumugod sa gilid ni Yang Kai at iniunat ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan at hinawakan ang kanyang braso. Habang ang kanyang malalaking kambal na taluktok ay nakadikit sa kanyang braso, marahan niyang tinawag. Junior brother. Tiningnan siya ni Yang Kai na may singkit na mga mata at sinabing masakit ang ulo.
May sasabihin ba si senior sister? Ipinapangako kong hinding-hindi ako tatanggi kung ito ay isang bagay na magagawa ko. Ngumiti si Ku Huaxiang at bumantong hininga na puno ng amoy ng isang orchid sa tenga ni Yang Kai. Alam kong si Junior Brother ang pinakamagaling. Tungkol sa mga Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills na iyon. Inalis ni Yang Kai ang kanyang mga braso mula sa pagkakahawak ni Ku Huaxiang, at nakangiting sinabi habang nakaharap ito sa kanya ng diretso. Bago magsalita si senior sister, maaari ba niyang kumpirmahin kung pumunta siya sa Voidland sa pagkakataong ito para sa kanyang sarili o para sa Yin Yang Cave Heaven? Ang mahahabang pilik mata ni Ku Huaxiang ay kamandat nang kumurap siya. May pagkakaiba ba? Ngumiti si Yang Kai at sinabi. Senior sister, kailangan mo bang itanong sa akin iyan? Junior brother, napakawalang awa mo. Puno ng hinanakit ang mukha ni Ku Huaxiang, na para bang siya ay isang mahinang babae na iniwan ni Yang Kai pagkatapos ng isang gabing masaya, na magpapalungkot sa kanya. Bakit magtatanong ng ganoong kalupit, Junior brother? Nakalimutan mo ba kung gaano tayo kahigpit na nakahawak sa isa't isa sa Blood Monster Cave Heaven para lang manatiling mainit? Matigas na sinabi ni Yang Kai. Ito ay tiyak dahil naaalala ko na kailangan kong magtanong ng malinaw. Binigyan siya ni Ku Huaxiang ng kaakit-akit na tingin. Ang babaeng ito ay orihinal na naging isang seductress, ngunit ngayon na siya ay sumulong sa Heaven Opening Realm, siya ay naging mas kaakit-akit. Umupo si Yang Kai at uminom ng kanyang tsaa nang hindi tumitingin sa kanya. Si Ku Huaxiang, na inis, ay umupo sa tabi niya na galit, pagkatapos nito ay napataas ang kanyang pisngi at sinabing. Dahil gusto ni Junior Brother na makilala ang pagitan ng pampubliko at pribadong mga gawain, pag-usapan muna natin ang tamang negosyo. Sumenya si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy si Ku Huaxiang. Gustong bumili ng aking Yin Yang Cave Heaven ng ilang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills mula kay Junior Brother. Hindi. Sumagot kaagad si Yang Kai. Tinitigan siya ng masama ni Ku Huaxiang, hinampas ang mesa at sinabing. Ngayon lang sinabi mo ni Old Joe na magbebenta ka ng 3 sa Azure Cave Heaven. Dahan-daang sinabi ni Yang Kai. Natural, iyon ang huling natitirang stock. Kumabog ang dibdib ni Ku Huaxiang habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Hindi ka malulugi sa presyo, Junior Brother. Kaya kung magdesisyon dyan. Nag-isip sandali si Yang Kai, pagkatapos ay ngumiti. Kung ang Yin Yang Cave Heaven ay maaaring magbenta sa akin ng isang high-grade Yin Element Treasure. Junior Brother, dapat mong talikuran iyon, ang mga matandang umutot na sumasang-ayon sa kondisyong ito ay ganap na imposible. Walang imik na sinabi ni Ku Huaxiang. Gaano man kataas ang presyong iaalok mo, hindi ito mangyayari. Nagtaas ng kilay si Yang Kai at nagtanong. Sigurado ba si senior sister? Malumanay na tumango si Ku Huaxiang. Wala na akong lakas ng loob na sabihin pa, ngunit tama ang sinabi ni Old Joe. Ang mga ugali na pinananatili ng Cave Heavens at Paradises ay matatag at nagkakaisa, walang magbebenta sa iyo ng high-grade Yin Element Treasure. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nang makitang masama ang pakiramdam niya, bahagyang nagsisisi si Ku Huaxiang na masyado siyang nagsalita, at mabilis na binago ang usapan. Junior Brother, paano kung ako, ang senior sister mo, ang gustong Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills? Casual na nagtanong si Yang Kai. Ilan ang kailangan ng senior sister? Tiningnan siya ni Ku Huaxiang nang hindi makapaniwala. Mayroon ka bang ganoon karami? Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Wala akong marami, ngunit dapat itong matugunan ang mga pangangailangan ni senior sister ko. Saglit na kumikibo si Ku Huaxiang bago awkward na bamulong. 5. Hindi, sapat na ang 3. Nang matapos siyang magsalita, naglagay si Yang Kai ng bote ng jade sa kanyang harapan. Kinuha ito ni Ku Huaxiang at binuksan, at nakita ko na may 5 spirit pills sa loob. Bagamat hindi pa niya nakita ang spirit pill na ito, sigurado siya na ang mga iyon ay Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pills. Sa bahagyang pagkabigla, tumawag si Ku Huaxiang. Junior Brother, ikaw. Isa na siyang Heaven Opening Realm Master ngayon, kaya natural na hindi niya kailangan ang mga spirit pills na ito. Imposibleng hindi ito alam ni Yang Kai, ngunit inilabas pa rin niya ang 5 sa kanila sa sandaling tinanong niya. Sumunod si Yang Kai. Sa Blood Monster Cave Heaven, kung hindi dahil sa walang tigil na suporta ng senior sister, natatakot ako na ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala. Walang gastos ang maaaring ilagay sa isang buhay na negal iligtas na biyaya, kaya ang ilang maliit na spirit pills ay wala. Tinanong sila ng senior sister, kaya paano ako, bilang iyong junior brother, ay tatanggi. Si Ku Huaxiang ay labis na naantig, at habang pinipiga ang bote ng jade sa kanyang kamay, mamulong siya.
Junior brother, salamat. Inalis ang bote ng jade, idinagdag ni Ku Huashang. May isa pang bagay na kailangan ko ng tulong ni Junior brother. Senior sister, mangyaring magsalita. Noong dumating ako sa oras na ito, inutusan din ako ng aking master na pumunta sa iyong Void Star City para magtayo ng Dao Temple, ngunit medyo huli akong dumating, at ang mas magagandang lokasyon ay kinuha ng iba, kaya sadyang tumanggo si Yang Kai, ngunit medyo naguguluhan din. Bakit gustong magtayo ng Dao Temple ng Yin Yang Cave Heaven? Ito ba ay upang buksan ang pinto upang tumanggap ng mga alagad? Pero hindi na kailangang gawin iyon sa Star City. Ngumiti si Ku Huashang. Dapat ay mayroon kang kaunting pag-unawa sa sitwasyon sa Yin Yang Cave Heaven. Ang mga alagad, lalaki man o babae, ay kailangang humanap ng makakasama sa tamang panahon, ngunit gaano nga ba kahirap humanap ng kapareha na babagay sa kanila at makakasama nila habang buhay? Kahit na makahanap sila ng isang tao na nakakaakit, maaaring hindi sila handang magpakasal sa Yin Yang Cave Heaven. Sinulyapan niya si Yang Kai nang may pag-aakusa habang nagsasalita. Tumingin si Yang Kai sa kanyang ilong, hindi pinansin ang kanyang titig. Kaya ang ilan sa mga namumukod tanging disipulo mula sa Yin Yang Cave Heaven ay kailangang lumabas para sa karanasan sa buhay at makihalubilo sa mga kapwa cultivator sa iba't ibang Dao Temples, upang makahanap ng magandang kapareha. Kaya ganyan yan. Tumanggo si Yang Kai. Sinisikap ng Yin Yang Cave Heaven na gamitin ito bilang isang paraan para mag-recruit ng mga tao sa ilalim nila at palakasin ang sarili nilang lakas. Isang simpleng bagay. Sasamahan ka ng Second Man AG at hahayaan kang pumili kung aling lokasyon ang kailangan mo para sa iyong Dao Temple. Kung gayon ang senior sister na ito ay magpapasalamat kay junior brother ng maaga. Nagpasalamat si Ku Huashang sa kanya, at pagkatapos ng isang paghinto, ibinuka niya ang kanyang mga labi at ngumiti. Ngayong tapos na ang tamang negosyo, pag-usapan natin ang tungkol sa mga pribadong gawain. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagdududa. Ano pa ang gustong pag-usapan ni senior sister? Bahagyang namula si Ku Huashang at nahihiyang sumagot. Nakalimutan kaya ni junior brother ang sinabi ko sa iyo sa Blood Monster Cave Heaven? Ang mga salitang iyon ay wasto pa rin ngayon, kaya kung maaari kang sumang-ayon. Siya ngayon ay tila isang walang muwang na binibini, isa na kukuha ng atensyon ng lahat. Gustong itanong ni Yang Kai kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita niya ang mga mata nito, naunawaan niya ang lahat. Sa Blood Monster Cave Heaven, gustong i-recruit ni Ku Huashang si Yang Kai sa ngalan ng Yin Yang Cave Heaven, diretsong sinasabi na umaasa siya na makapasok siya sa Yin Yang Cave Heaven, ang saligan ay pagkatapos lamang niyang makapasok sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Ku Huashang ay isa pa lamang na Emperor Realm Cultivation, at hindi pa nakakarating sa Heaven Opening Realm, kaya kailangan niyang umibig kay Yang Kai at putulin ang kanyang emosyon para maabot ang isang grand accomplishment sa Heartless Grand Dao. Ngunit ngayon na siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ano ang punto ng pagbanggit nito? Idinagdag ni Ku Huashang. Kung magiging partner ko si junior brother, hindi mo na kailangang sumali sa Yin Yang Cave Heaven, dahil ikaw na ngayon ang Panginoon ng Voidland, kailangan lang nating panatilihin ito sa pangalan. Kung gusto mong manatili sa Voidland, maaari kang manatili dito, o kung gusto mong pumunta sa Yin Yang Cave Heaven, magagawa mo rin iyon. Tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, ito ba ang gusto mo, senior sister, o ito ba ang gusto ng Yin Yang Cave Heaven? Ibinaba ni Ku Huashang ang kanyang ulo, pinaikot-ikot ang kanyang mga kamay sa mga sulok ng kanyang damit, at mahinang sinabi. Hindi mahalaga kung kaninong hiling, ang mahalaga ay kung ano ang iniisip ni junior brother. Nang makita ang kanyang pagkilos sa ganitong paraan, naantig si Yang Kai na malaman na hindi ito hiniling ni Yin Yang Cave Heaven. Sa halip, ito ay ganap na hinabol ni Ku Huashang mismo. Gusto niyang gamitin ang Yin Yang Cave Heaven para protektahan siya, kahit nasa kapinsalaan ng kanyang sariling reputasyon. Nagmamadali siyang bumangon at yumuko. Ang ganda ng intensyon ni senior sister, natanggap na ng junior brother na ito, pero isang hakbang na lang ako. Kung hindi ko magagawa ang hakbang na ito, ang aking Dao Heart ay makukubli magpakailanman, at kahit na makamit ko ang 6th grade Heaven Opening Realm, natatakot ako na maging mahirap na magpatuloy sa hinaharap. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Ku Huashang. Bagamat inaasahan na niya ito, medyo nadismaya pa rin siya nang marinig ito ni Yang Kai. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakangiting sinabi. Hinahangaan ni senior sister ang matatag na kalooban ni junior brother sa pagtugis ng martial Dao. Ako ay mapwesto sa Star City na ito sa hinaharap, kaya siguro bibisitahin kita paminsan-minsan sa Voidland mo. Sana hindi masyadong magulo pagdating ng panahon.
Natawa si Yang Kai. Wala na akong gusto, paano ito magiging problema? Tumayo si Ku Huashang. Kung gayon sasabihin kong umalis ka muna. Babalik ako kapag naayos na ang mga bagay na may kinalaman sa Dao Temple. Tumayo si Yang Kai para paalisan siya, at sabay na tinawag si Bayan Yuqing para samahan siya sa Governor's Mansion para tulungan siyang pumili ng lokasyon para sa Dao Temple. Nang magawa na ang mga pagsasaayos, muling pumasok sa retreat si Yang Kai. Gayunpaman, bago siya makapagsimulang magtanim, napansin niyang nahawakan at nakasimangot ang isolation barrier. Binuksan niya ang harang, at pumasok si Bayan Yuqing mula sa labas. Sect Master, nakumpleto na ba ang mga pag-aayos ng negosyo ni Ku Huashang? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Bayan Yuqing. Oo, nagawa na ang mga pagsasaayos. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang kahon na gawa sa kahoy at ibinigay ito kay Yang Kai. Ano ito? Kainahinalang tanong ni Yang Kai. Tiningnan siya ni Bayan Yuqing na may pagtataka sa mukha. Hindi ba ito isang bagay na iniwan ng Sect Master? Nakita ito ng ilang mga disipulo habang nililinis ang reception hall, at inakala nila na ito ay isang bagay na aksidenteng nalaglag ng Sect Master, kaya ibinigay nila ito sa ginang na ito. Natawa si Yang Kai. Paano ako may naiwan, dapat ay kay senior sister ko. Pumunta ka at ibalik ang kahon sa kanya. Sumagot si Bayan Yuqing. Sect Master, kung kay lady ko talaga ito, hindi na ito maibabalik, dahil ito ang dapat niyang regalo sa iyo. Siya ay isang 6th grade heaven opening realm, paano siya naglabas at pagkatapos ay nakalimutan ang isang kahon ng walang dahilan. Nang marinig ito ni Yang Kai, pinag-isipan niya ito. Matapos pumasok si Ku Huashang sa reception hall, hindi pa niya nakitang inilabas niya ang kahon na ito. Pagkaalis lamang niya ay natuklasan ito ng isang disipulo, na naging maliwanag na sinadya ito ni Ku Huashang. Ang kanyang cultivation ay mas mataas na ngayon kaysa kay Yang Kai, kaya kung gusto niyang gumawa ng isang bagay ng patago, hindi niya ito matutuklasan. Kung hindi dahil sa mga alagad na nakakita nito habang naglilinis ng reception hall, hindi ito mahahanap. Ang mga nilalaman ng kahon na ito ay dapat na napakahalaga. Casual na sinabi ni Bayan Yuqing. Martial Pick, Kabanata 4352. Fang Yu. Bakit mo sinasabi? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Siguro lihim niya itong iniwan dahil mahalaga ito at alam niyang hindi ito tatanggapin ni Sect Master kung direktang ipapasa niya ito sa iyo. Bahagyang yumoko si Bayan Yuqing. Kung wala nang iba pa, magre-retiro muna ang subordinate na ito. Pagkaalis ni Bayan Yuqing, hinawakan ni Yang Kai ang jade box sa kanyang kamay, bahagyang natulala. Hindi niya alam kung ano ang iniwan ni Ku Huashang para sa kanya bago ito umalis, ngunit malabo niyang naramdaman na hindi makatwiran ang sinabi ng kanyang pangalawang manager. Ang kahon ay na-block ng isang selyo, ngunit ang paraan upang i-unlock ito ay hindi masyadong mahirap. Gumamit si Yang Kai ng secret technique at binuksan ang kahon, ngunit pagkatapos makita kung ano ang nasa loob, bahagyang nagulat siya. Ang mga nilalaman ng kahon ay talagang, tulad ng sinabi ni Bayan Yuqing, lubhang mahalaga, at hindi lamang karaniwang mahalaga. Naglalaman ito ng 7th grade yang element monster core. Malinaw na ito ang nakuha ni Ku Huashang sa Blood Monster Cave Heaven. Sa oras na iyon, naiintindihan nila ni Yang Kai ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture, at tumawid sa lawa ng dugo upang marating ang gitnang palasyo. Sa ikatlong isla, nakakuha si Ku Huashang ng 7th grade yang Element Monster Core, habang si Yang Kai ay nakakuha lamang ng 5th grade core, na ikinainggit niya. Ang mga 7th grade resources sa pangkalahatan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 milyong heaven opening pills, habang ang mga yin o yang element resources ay mas mataas pa kaysa doon. Si Yang Kai ay orihinal na nagbid para sa 7th grade primordial yang profound ginseng sa isang exchange meeting, at ito ay nagdulot sa kanya ng malaking kapalaran. Kung ang naturang 7th grade yang element monster core ay ilalagay para sa auction, tiyak na magdudulot ito ng malaking pag-aagawan, at madali itong maibenta sa halagang 200 milyong heaven opening pills. Ngunit ngayon, ang naturang bagay na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyon, ay sadyang iniwan dito ni Ku Huashang para kay Yang Kai. Ngayon lang naunawaan ni Yang Kai kung bakit tinanggap ni Ku Huashang ang 5 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na ibinigay niya sa kanya ng walang pag-aalinlangan, at hindi kailanman nagtanong kung magkano ang halaga ng mga ito. Napagplanuhan na pala niyang bayaran siya nito. Malaki ang halaga ng 5 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, ngunit walang halaga ang mga ito kumpara sa isang 7th grade yang Element Monster Core. Alam din niyang hindi niya ito matatanggap, kaya palihim niya itong iniwan. Bilang isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven,
hindi niya matulungan si Yang Kai na bilhin ang kailangan niya mula sa sarili niyang sect, at makakatulong lang siya sa sarili niyang kakayahan. Dahil ang bagay na ito ay hindi pag-aari ng Yin Yang Cave Heaven at sa halip ay isang bagay na personal niyang pag-aari, may karapatan siyang gawin ang anumang gusto niya rito. Labis ang pasasalamat ni Yang Kai, at same time na inalis ang 7th grade Monster Core. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang ikatlong auction ng Void Auction House. Ang Void Auction House ay napuno hanggang sa labi ngayon. Ang auction house, na itinayo mismo ni Yon Xinghua, ay may magandang kapaligiran. Itinayo ito ayon sa mga kinakailangan ni Yang Kai, at kayang tumanggap ng 10,000 tao ng madali sa pangunahing palapag, at mayroong maraming pribadong silid para sa mga bisitang VIP. Kung ikukumpara sa nakaraang dalawang auction, ang isang ito ay walang alinlangan na mas mataas ang pamantayan. Dahil ang Star City ay mayroon na ngayong mahusay na reputasyon at mas mataas na populasyon, maraming tao na may malalaking kayamanan at walang paraan upang ibenta ang mga ito ang nagtiwala sa kanila sa auction house para mag-auction sa kanilang ngalan. Natural na masaya ang Void Auction House na gawin ito, kaya ang auction na ginawa sa pagkakataong ito ay mas masigla at maalab kaysa sa naunang dalawa. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, na siyang finale item, ay madaling nakalusot sa 10 milyong marka at kalaunan ay napanalunan ng isang master sa isa sa mga pribadong silid. Sa Room A1, nakaupo si Yang Kai sa isang upuan kasama si Bayan Yuqing sa tabi niya. Tila naramdaman ang pag-asa ni Yang Kai, sinabi ni Bayan Yuqing. Sect Master, oras na. Dahan-daang tumanggaw si Yang Kai, hinihimas ang kanyang mga daliri ng walang malay. Sa nakaraang dalawang auction, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay nagmarka ng pagtatapos, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa entablado ng auction, malakas na sinabi ni Yon Xinghua. Mga pinarangalan na panauhin, ngayon ay mayroon kaming isang espesyal na bagay na nais naming iharap, at naniniwala ako na marami ang tiyak na magiging interesado dito. Sa auction house, ang mga taong aalis na sana ay huminto at tumingin kay Yon Xinghua nang may pagtataka. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay nai-auction na, kaya ano pa ang maiaalok ng Voidland? Mas mahalaga ba ito kaysa sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill? Sa harap ng mga mata ng lahat, naglabas si Yon Xinghua ng isang kahon na gawa sa kahoy, gumamit ng secret technique para buksan ang selyo nito, at malakas na idineklara. Isang 7th grade Yang Element Monster Core mula sa Blood Monster Cave Heaven. Agad na naghiyawan ang mga manunood. Bagamat medyo maganda ang auction na ginanap ng Void Auction House sa pagkakataong ito at maraming high-class na item ang lumabas, walang nakaisip na lalabas ang ganoong mahalagang item. Kahit na ang mga nangungunang auction house tulad ng Red Clouds Auction House, na pag-aari ng Red Clouds Cave Heaven, ay madalas na may ibinebentang mga item sa 7th grade. Mula sa mga pribadong silid, ang mga malalakas na divine senses ay walang kaalam-alam na dumagsa patungo sa kahon na gawa sa kahoy upang tingnan kung ito ay talagang totoo. Bagamat si Yon Xinghua ay isang 4th grade Heaven Opening Master, ang malamig na pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo dahil sa pressure na parang bundok na bomb-alot sa kanya sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na tupa na pinupuntirya ng isang grupo ng mga gutom na lobo. Pinipigilan ang kaba sa kanyang puso, huminga ng malalim si Yon Xinghua at nagpatuloy. Ang item na ito ay hindi para sa auction, at isang palitan lamang ang tatanggapin. Nais itong palitan ng aking Void Auction House ng isang 7th grade Yin Element Treasure. Kung sino man ang may bagay, mangyaring makipag-ugnayan sa akin, at makatitiyak ka, ang aking Void Auction House ay tiyak na magbibigay ng sapat na kabayaran. Tumingin si Yon Xinghua sa paligid at naghintay ng mahabang panahon, ngunit walang gumawa ng ingay. Sa Room A1, sinusubaybayan din ni Yang Kai ang sitwasyon, ngunit hindi siya masyadong nadismaya na wala siyang nakitang tugon dahil inaasahan niya ito. Sa pagkakataong ito ay isang nakakapagpatigil na pahayag. Naniniwala si Yang Kai na dahil sa anunsyo na ito, ang balita na ang Void Auction House ay sinusubukang ipagpalit ang isang 7th grade Yang Element Treasure para sa isang 7th grade Yin Element Treasure ay malapit ng kumalat, at sino mang matugunan ang mga kondisyon ay magkukusa na lumapit sila. Siyempre, ito ay ibinigay na ang taong ito ay hindi mula sa alinman sa mga Cave Heavens o Paradise. Kumpiyansa si Yang Kai na sa ganitong paraan, malalaman ng buong 3,000 mundo ang usapin tungkol sa kanyang pangangailangan para sa isang high-grade Yin Element Treasure. Nais ni Yang Kai na kumilos ng patago, ngunit naihayag na niya ang katotohanan na siya ay nag-condense ng maraming high-grade elements. Ang sinumang interesado sa kanya ay maaaring maghinuha kung anong elemento ang kasalukuyang kulang sa kanya. Walang masamang ipaalam sa iba na kailangan niya ng Yin Element Treasure ngayon.
Malamang na hindi ito isang bagay na makukuha niya sa maikling panahon. Maaaring kailanganin niyang maghintay ng mahabang panahon, marahil 3 hanggang 5 taon, ilang dosenang taon, o kahit daan-daang taon. Ngunit hindi na makakapaghintay si Yang Kai. Kung ikukumpara sa pagtugis sa martial daw, ang isang maliit na paghihintay ay isang maliit na bagay. Bukod dito, bata pa siya, at kamakailan lamang ay nakapasok siya sa malawak na outer universe. Sa isang walang kabuluhang 20-30 taon, nagawa na niya ang karaniwang kinailangan ng iba ng daan-daan kung hindi man libu-libong taon upang makumplito. Siya ay may sapat na mga kwalifikasyon upang hintayin ito. Habang naghihintay, maaari rin niyang maipan at patibayin ang kanyang pundasyon, na nagbibigay ng mas maayos na daan patungo sa kanyang kinabukasan, sa gayo'y nakakatipid sa kanyang sarili ng oras at pagsisikap ng tuluyan na siyang makapasok. Ang Void Auction House ay nagsagawa ng auction tuwing 3 buwan, at ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ang finale item sa bawat pagkakataon. Kahit na ang isa ay ibinebenta tuwing 3 buwan, ang presyo ng item na ito ay tumataas lamang sa paglipas ng panahon. Kung tutusin, napakaraming cultivator ang nangangailangan ng ganitong uri ng spirit pill. Aling Cave Heaven o Paradise ang walang ilang core disciples. Kapag ang mga disipulong ito ay sumulong sa Heaven Opening Realm, kahit na sila ay handa ng husto, at kahit na sila ay may malaking tiwala sa kanilang sarili, ang mga aksidente ay maaaring palaging mangyari. Sa buong panahon, gaano karaming mga henyo ang nahulog dahil sa maliliit na pagkakamali, na wala sa mga talaan ng kasaysayan. Kung gusto ng Cave Heavens o Paradise na iyon na matagumpay na sumulong ang kanilang mga disipulo sa Heaven Opening Realm, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ang pinakamagandang garantiya. Sa buong 3,000 mundo, ang tanging lugar na maaaring makuha ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay ang Void Auction House. Ang kasikatan ng Void Star City ay umuusbong, at umabot lamang ng isang maliit na taon upang maging masikip. Kinailangan na ngayong limitahan ng Void Dock ang daloy ng mga taong pumapasok sa lungsod, dahil sa bawat sandali, mas maraming artifact ng flight type ang nakapila sa labas, naghihintay na papasukin. Kapag umalis ang mga tao sa loob ay pinapayagang pumasok ang mga tao sa labas. Pinaplano ni Bayan Yuching na palawakin ang laki ng Star City, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, medyo hindi na nito kayang matugunan ang mataas na katanyagan nito. Ngunit na-overrule siya ni Yang Kai pagkatapos niyang gawin ang panukalang ito. Ang Void Land ay biglang umusbong at naging napakabilis, na humahantong sa kakulangan ng karanasan sa iba't ibang mga bagay. Kaya ngayon, kailangan nilang tumuon sa pagkakaroon ng katatagan, hindi walang katapusang pagpapalawak. Sa makatuwid, kahit na alam niyang ang pagpapalawak sa Star City ay maaaring magdulot ng mas malaking kita, hindi sumang-ayon si Yang Kai dito. Dahil may 2 divine spirit sa Void Land, naramdaman ni Yang Kai na hanggat hindi siya lalabas at nagdudulot ng gulo, ang Cave Heavens at Paradises ay walang gagawin sa kanya. Hindi pa huli para gumawa ng mga plano pagkatapos niyang makuha ang kanyang high-grade Yin Element Treasure at sumulong sa high-grade Heaven Opening Realm. Isang araw, nang si Yang Kai ay nasa kalagitnaan ng pag-atres, naramdaman niyang hinawakan ang harang, kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. Kung walang naaangkop na Yin Element Resources, hindi siya makakasulong sa Heaven Opening Realm. Pumasok siya sa retreat sa pagkakataong ito para lamang mas maunawaan niya ang mga elemento na nakondensed na niya, umaasang maaari niyang matuklasan ang isang uri ng bagong divine ability mula sa kanila. Dahil dito, hindi naman malaking problema ang naabala siya. Binuksan ang harang, pumasok si Bayan Yuching mula sa labas. Tanong ni Yang Kai. May kailangan pa ba si senior sister ko? Sa nakalipas na 6 na buwan, nagbukas si Ku Huashang ng Dao Temple sa Star City. Kaka-advance pa lang niya sa Heaven Opening Realm, kaya ginugol niya ang halos lahat ng oras niya doon sa 2 dahilan. Ang isa ay upang mapanatili ang katatagan ng Dao Temple mismo, at ang isa ay upang pagsamahin ang kanyang bagong paglilinang. Si Yang Kai ay minsan ding nakapunta sa Dao Temple at lumahok sa mga talakayan tungkol sa Grand Dao, ngunit ginamit niya ang 7 Faces para baguhin ang kanyang hitsura at aura para gawin iyon. Nalaman niya na ang tinatawag na Grand Dao na diskurso ay talagang isang grupo lamang ng mga kabataang kaakit-akit na mga tao na nagtitipon upang ibenta ang kanilang mga sarili, na hindi interesado sa kanya. Ngunit kailangan ng Yin Yang Cave Heaven ang ganitong uri ng lugar, dahil puno ito ng magagandang babae at gwapong lalaki na naghahanap ng makakasama. Paminsan-minsan, pumupunta si Ku Huashang sa Void Land upang hanapin si Yang Kai. Ito ay hindi kailanman para sa anumang seryosong dahilan at sa halip ay para lamang makipag-chat sa kanya. Alam ni Yang Kai na gusto niyang sumali siya sa Yin Yang Cave Heaven, ngunit hindi niya direktang binanggit ang paksa. Natural,
Dahil dumating si Bayan Yuching para alertuhan siya tungkol sa isang bisita, naisip niya kaagad na ito na naman ang engkanta na iyon. Ngunit umiling si Bayan Yuching at nagulat. Hindi si Lady Ko ang naghahanap sa iyo, kundi isang binata na nagngangalang Fang Yu. Sinabi niya na siya ay isang matandang kakilala ng sect master. Fang Yu. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai, malabong pakiramdam na pamilyar ang pangalan na ito, na parabang narinig niya ito sa kung saan, ngunit hindi ito agad tumunog ng kampana. Matapos mag-isip ng mabuti, sa wakas ay naalala ni Yang Kai na sa mga taong kilala niya, mayroon lamang isang lalaki na nagngangalang Fang Yu, na nakilala niya sa primordial land ng Great Cosmological Realm. Ngunit walang gaanong pagkakaibigan sa pagitan nila dahil inilabas lang siya ni Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm sa pagtatapos ng Spirit Season War. Gayunpaman, napakaraming tao ang inilabas ni Yang Kai noong panahong iyon, na lahat sila ay pinili ng iba't ibang divine spirits bilang tagapagdala ngunit nagkaroon ng kamalasan na matalo sa labanan kay Yang Kai. Si Yang Kai ay mayroon pa ring maraming faith token na naiwan ng mga disipulong ito ng iba't ibang dakilang puwersa. Ang mga kabataang ito ay nag-iwan ng mga token na ito kay Yang Kai sa pag-asang, kung may oras siya sa hinaharap, bibisitahin niya ang kanilang mga sekta upang maipakita nila ang kanilang pagpapahalaga sa biyayang legal iligtas buhay na ipinakita niya sa kanila.